makapagpabulaklak sila ng marami para doon sa December and January. Kaya maglalagay po sila ngayon ng abono. Itong mga katribya ay meron naman po tayong abono ritong nakalagay. At kasalukuyan, siyempre kumakain pa hanggang ngayon. Kaya nga diretso pa rin po yung kanya pong pamumulaklak. At nakasuporta naman po yung ating abono para sa pagpapalaki naman po ng kanyang bunga. Ayan, kaya dami na po ng bunga ng ating kalamansi. Ang dami pa po ng kanyang mga maliliit. Nagdiretso po mga katribya po ang pag-aaraw itong August. Kaya pagka umulan na uli ng malakas, good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At sa araw pong ito, muli po tayo mga katribya po ay nandito sa ating kalamansian para po monitor po natin ang ating inaalaga ang kalamansi, pati na rin po yung ating mga bunga. Ngayon mga katribya po, ang update lang natin po yung presyo ng kalamansi natin ay naglalaro po sa 800 to 750 po ang isang bag. Yan. Itong ating aso aso nila nanay sobrang maharot. Ayan, unti-unti na rin po lumalaki rin po ang bunga ng ating pong kalamansi. At malapit na rin po yung ating katapusan. At pwede na rin natin ito na mahalawan, kaya mababa po ang presyo ngayon dahil marami pong nagpipitasan. Una po ay naglilinis sila ng kanilang mga bunga at nagpapabulaklak. Ito po kasi pagka ganito mga katribya po na marami pong bunga ang kalamansi po natin, hindi natin na tayo po magpabulaklak. Kailangan mapitas muna itong ating mga bunga na ito para malinis. Kaya ginagawa po ng iba, pagka po ang kalamansi ay ganito pong marami, pahalawan na po nila yan. Kaya iba, kinakayod o kinukuha po nila po yung mga maliliit. Ganyan po ang nangyayari. Kaya sa palengke, marami po ang kalamansi, halos wala pong katas. Dahil ang kanilang target ay makapagpabulaklak sila ng marami para doon sa December and January. Kaya maglalagay po sila ngayon ng abono. Itong mga katribya ay meron naman po tayong abono ritong nakalagay. At kasalukuyan, siyempre kumakain pa hanggang ngayon. Kaya nga diretso pa rin po yung kanya pong pamumulaklak. At nakasuporta naman po yung ating abono para sa pagpapalaki naman po ng kanyang bunga. Ayan, kaya dami na po ng bunga ng ating kalamansi. Ang dami pa po ng kanyang mga maliliit. Nagdiretso po mga katribya po ang pag-aaraw itong August. Kaya pagka umulan na uli ng malakas or karoon uli ng bagyo, diyan na uli magkakaroon po ng pamumulaklak. May sunong na abono, may lagay na pataba o wala, maobligado ang kalamansi ay mamulaklak. Dahil siya po ay natigang sa araw. Bagamat basa pa po yung ating lupa, ayan, basa pa po siya, pero yung ibabaw niyan mga tuyo na. Kaya kailangan talaga pag nagdiretso at lang nagsabog ka ng abono, obligado ka ngayong magpatubig.
Ayan, mga katribya. Tayo naman, hindi naman po natin ito pamumulaklakin dahil marami na po siyang sunong na bunga. Ngayon pag halimbawa napitas na po itong ating pang-Agosto o September, pwede natin ulit itong subuan ng ating abono para naman doon sa mga maliliit o pang November natin. Ngayon ang ating pong ilalagay ngayon alagaan na lang muna natin ito ng ating foliar. Sa foliar yun po yung ating ipang i-spray sa kanya. Pero pagdating naman mga katribya sa insecticide, hindi pa po tayo mag-i-spray dahil wala naman po siyang ganong marami pang mga bulaklak. Tsaka po yung mga bukong mga maliliit na ito ay okay na siya doon sa ating pong mga putakti. Kaya lang talagang yung mga maliliit na mga buko ay delikado pa rin yan doon sa ating mga insekto. Pwede tayo mag-spray once a week para pambulabog lang mga katribya. Mga bulaklak natin ay pailan-ilan lang naman, pero pagka yan ay magtutuloy marami rin. Kaya lang yung bulaklak na ito mga katribya, hindi rin tayo nakaka-sure na magtutuloy dahil nag-aaraw. Kaya ginagawa po ng mga ka-farmers natin, nag-spray na po sila ng maaga para do sa mga bulaklak po na yan. Proteksyonan niya yung pang December. Pang December kasi yan mga katribya. Yun naman pong mga bukong maliliit na ito, yan naman po yung ating pang November. Yan, November yan. Marami-rami po tayo mga katribya po ng ating pang October and November. Ito, makukuha ito sa October, pwede natin paabutin din ng November ng ating kalamansi. Pero yung yung mga alanganin na natin sa katapusan, pwede na po natin itong ipapitas. Kaya ito yung mga alanganin, marami na tayong mahahalaw dito. At di lang po natin alam kung magkano na magiging presyo. Maaaring yan ay 600 or 500. Depende pa rin po yan doon sa magiging takbo o lakad sa palengke. At least po yan, ito po ay mapalaki na rin mga katribya po yung bunga para masulit po yung ating pagpapitas. Kasi pagka maliliit po ang bunga tapos mababa na po ang presyo, hindi sulit po ang inyong pag-harvest. Sabagay, iba naman talagang isinasakripisyo talaga po ang bunga ng kalamansi na yan ay ibigay ng mababa dahil ang after kasi niyan magiging mataas naman ang kasunod, lalo na pagka po merong kampuhunan. Kaya iba pinakakayod na ang bunga ng kalamansi dahil magpapabulaklak ang marami. Kaya lang pagkasabay-sabay din naman mga katribya, ayun, minsan doon po bumabagsak po ang presyo ng kalamansi pag sabay-sabay po rin ang pag-aalaga. Matagal-tagal na rin po mga katribya po hindi umulan, halos 2 linggo na. Kaya halos tuyo na rin po yung ating lupa. Po yung ating siling labuyo talagang na rin. Ngayon nagpapatubig na po sila doon po sa ating pong kabilang farm, sa ating patanim po na sili. Obligado dahil tiklop na po yung ating siling labuyo. Ito na nga po ninyo mga katribya
Anong dami po ng bunga natin ng October. Ito, kailangan natin ito ng ating pangtulos o tukod. Yan. Ito pa oh. Nakalaylay po yung ating bunga eh. Ito yung ating pantukod dati ng sili. So, pwede natin siyang pantukod din. Kaya lang tatali na lang natin dito. Parang pinaka protection niya dahil wala po siyang hulmahan eh. Wala siyang pangkawit. Kaya dapat itali. Dahil bali wala lang ito pagka tutukod natin. Talian natin dito dapat para merong patigas. Pag ganito mga katribya po ay letting naman po yung ating ginagamit o yung straw. Hindi pala letting kasi ang letting eh para lang po sa red bag yan ng kalamansi. Yan, nagkakaroon na rin po ng dilaw ang kalamansi natin, no? Hindi naman po siya marami. Lumalaki na po yung ating mga maliliit na bunga. Yan, no? Madami rin po nila pagka ito ay lumaki. Mapapansin ninyo eh nakabayok na. Sayad sa lupa ang bunga ng ating kalamansi. Yung damo natin ito unti na rin pong namamatay. Kaya pagka po tayo ay nasa kalamansi, ito ang ating ginagawa, clearing operation. Kung hindi po pagdadamo, pagtatanggal po natin ng mga sangang tuyo para po sa ating kalamansi. Sulit naman dahil binibigyan po tayo ng bunga. Nararapat lang naman natin siyang ibigay ang para sa kanya ang paglilinis. Ganyan po ang kalamansi. Ito yung ating mga unang bunga kailangan na po natin ng mapabawasan o mapapitas yung lahat po ng mga malalaki. Mapakuha na natin para lumaki yung mga maliliit. Hindi po kasi ito babawasan, yung pong ating mga kalamansi hindi po masyado makakalaki. Ganyan po yung ating ginagawa. Pagka maraming bunga dapat bawasan. Ang kalamansi kasi mga katribya ngayon ay hindi naman po siya pataas, lalo na po yung ganyang August tsaka po September, dahil marami na rin po yan na magkakasabay. Tapos yung mga kalamansi po na hindi po nagbunga ng marami, ngayon magbubunga siya dahil naalagaan po ng ulan, kaya marami siyang makakasabay. Gaya nito, pati na rin po yung mga maliliit natin na bunga, di natin alam kung ito po ay maraming kasabay. Kaya makikita na lang natin yan pagdating po sa palengke
Pagka pumababa ang presyo, ibig sabihin maraming humarvest ng kalamansi. Mainam naman po yan dahil para kumita rin naman po yung ating po mga kababayan at makabili rin naman po yung iba natin mga mahihirap na mamimili dahil doon sa pag mababa ang presyo ng kalamansi. Nakakatuwa naman ito dahil puno ng bunga, namumulaklak pa. Ayan, oh. Kaya yung bawat sulok po mga katribya may bulaklak pa, oh. Marami na siyang bunga, diretso pa rin po ang kanyang pamumulaklak. Yan naman po ang maaasahan natin doon sa kalamansi. Kaya sulit siya. Sa pagtatanggal naman po mga katribya ng ating sangantuyo, medyo ingat lang. Pwede naman po kayong mayroong guantes, hindi kayo matusok. Pwede rin naman pong lagare kung saan meron kayong available na gamit, pwede rin. Ako, dami pong buko nito mga katribya, oh. Dahil pong maliliit. Pero ito nung namulaklak nung ating masabong, hindi natin ito masyadong napansin. Mga dulo marami po pala siya. Nung siya po ay lumalaki na, doon na po gumaganda na po yung kanyang buko. Ayan. Tignan niya po, noong nalinisan po natin ang ating kalamansi, lumitawang bunga. Ayan, lalo po siyang gumanda, tsaka po pumitim sa bunga. Tanggalin lang natin ito. Yan yung bumabaging din sa kalamansi ito. Yan mga katripi. Sa ilalim, mga buo yung mga buko, pero meron may sira man, konti lang. Tapos yung kanyang lugas sa ilalim, wala kang halos makita, makapit. Maganda pong pangpakapit talaga po yung ating natuklasang abono. Meron na tayo pang ulam, ang ating ampalayang ligaw. Yan. Kapal ng buko, dami po mga maliliit, pang ating November, October, sunod-sunod, December. Ayan, yung bulaklak na yan, December. Yung ibubulaklak pa niya, makukuha na rin natin yan ng December at January. Ayan, yan, nakakatuwa ako pagka po umulan na naman uli, manatigang po uli yung lupa, mag-a-another uli yung bulaklak ito. Kaya lang yung bulaklak niya mga katribya, obligado na po natin itong sprayin
na insecticide dahil sisirain na po siya ng ating mga kaibigang insekto. Kaya lang na-discover po natin itong ating ginamit na organic, hindi po siya pala tawag ng insekto dahil marami siyang mga buo eh. Sipagan lang po natin mga katribya po ang ating alaga sa kalamansi. Sigurado po ay kikita at kikita po tayo. Kaya po natin ito sinishare po sa inyo para meron kayong idea na hindi sa habang panahon ang kalamansi po mga katribya ay bagsak ang presyo. Kundi bagkus yan po ay may panahon na mataas, maganda ang presyo ng kalamansi. Basta't buhay po ang inyong puno at hindi nyo po pinababayaan, tuloy-tuloy po ang pagbibigay sa inyo ng income niyan. Kaya tayo naman tuloy-tuloy din naman po ang pagbibigay natin ng impormasyon po sa inyo. Magkaroon kayo ng idea sa pag-aalaga, pati na rin po sa marketing, para alam nyo rin gusto natin ng mataas ang benta, tayo po mismo ang magbebenta sa palengke sa mga kakilala ninyo, sa bagsakan, lalo na kung ikaw ay malapit sa Maynila, ay mas mahal po ninyong maibebenta ang inyong kalamansi dahil direct kayo. Iba po pagka direct, mataas po na bebenta ang kalamansi kumpara natin sa gumagamit ng middleman. Ang middleman na siyempre may tubo na yan, mababa dyan ng 100 o kaya ay 50 pesos, depende. Pagka malaki ang gustong kitain po ng middleman, talaga namang mas una po siyang umaasenso kaysa sa mayroong kalamansi. Dahil una-una wala siyang puhunan, laway lang, kikita na. Hindi kagaya ng may-ari, pag hindi mo inalagaan ang kalamansi mo, hindi mo nilagyan ng abono, lalo na po ngayon alagaan, hindi maglalabas po ng maraming bunga ang kalamansi natin. Kaya kaakibat talaga dyan ang puhunan o kapital sa pag-aalaga para lahat makatsempo ka ng presyo at makapagpabunga. Pero pagka wala kang kapital, lalo na napabayaan natin siya, tumubo ang mga baging, malakas pong tumanda ang kalamansi. Kaya tayo naman talagang alagaan natin siya para bigyan din tayo ng income. Itong ating hawak na kalamansi na ito na isang lugar, 700 puno ito. Kaya malakas po na tayo po ay makapagdamo pagka po herbicide ang ating ginamit. Pabilis, isang araw lang o kaya 2 araw na ating po mai-spray, patay ang mga damo. Pagka po maganda ang gamit nating herbicide. Minsan naman pag hindi po maganda ang ating herbicide, hindi rin po namamatay yung iba natin mga damo. Kaya minsan nauulit natin sila. Kaya isa po natin na technique na nasabi sa ating mga kababayan,
Wag lang tayong gagamit ng isa lang nating pang herbicide na yun din po ang ating pong gagamitin. Dahil pag hindi namatay po yan, kahit paano gawin ninyo, yun din ang gagamitin natin na pangdamo, ala lang, magpapagod lang po tayo at gagastos. Kaya mag-iiba po tayo ng ating brand ng pang herbicide. Okay po mga katribet, yan lang naman po yung ating vlog ngayong araw. At nagbunga po ngayon yung ating pong bayabas na maliit. Oh, malaki pala bunga niya, oh. Kaya lang nakakuha na po siya ng langgam. Ito, panuka sa isda, pwede pansigang yung bayabas. Sige mga katribya, kita-kita lang po tayo bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.